Noong 2007, lumipat si Trina, isang 23 anyos na call center agent, sa isang lumang apartment sa Sampaloc, Manila. Dahil malapit ito sa trabaho at mura ang upa, hindi na siya nagdalawang isip kahit may ilang naririnig na kwento tungkol sa kakaibang mga pangyayari roon. Ayon sa landlord, ang gusali ay itinayo pa bago magdigmaan at ilang beses nang naipaayos. May 6 na silid na popahan sa itaas, at sa ground floor ay may isang bakanteng kwarto na laging nakasara, ang ika-7 silid. Walang gustong tumira sa silid na iyon. Sa tuwing may uupa raw, hindi tatagal ng 1 linggo bago umalis. Ngunit hindi ito pinansin ni Trina. Ang importante lang sa kanya ay may matutulugan siya na malapit sa trabaho. Sa unang gabi niya sa apartment, nakatulog agad si Trina dahil sa pagod sa trabaho. Ngunit madaling araw ay nagising siya sa tila pagaspas ng hangin at pagkatok. Akala niya'y guni-guni lang. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang nakabukas ng bahagya ang pinto ng ika-7 silid, kahit hating gabi na. Kinabukasan, tinanong niya ang landlord kung may nakatira na ulit sa silid. Umiling lang ito, "Wala, hindi ko pa pinaayos ulit. Baka hangin lang ang bumukas sa pinto," sagot nito. Pero napansin ni Trina na tila may pag-aalinlangan sa tinig ng matanda. Sa sumunod na mga araw, nagsimulang makaramdam si Trina ng mga kakaiba. May tunog ng paglalakad sa sahig kahit mag-isa lang siya. May mga gamit siyang nawawala at bigla na lang lilito sa ibang lugar. Ang pinaka-nakakakilabot ay ang mga kurot sa kanyang braso paggising, parang may batang naglalaro sa kanya habang tulog siya. Isang gabi, nakarinig siya ng iyak ng bata mula sa kabilang silid, ang ika-7 silid. Sa pag-aakalang may bata roon, tinawagan niya ulit ang landlord. Ngunit nang bumaba ito, pinakita sa kanya na nakalock ang pinto at wala ni isang tao sa loob. Binuksan nila ito, at bumungad ang isang napakadilim na silid na amoy alikabok at luma. Wala ni isang gamit sa loob. May bata kang narinig. Imposible. Walang nakatira dito simula noong. Hindi na itinuloy ng landlord ang sinasabi. 1 linggo matapos ang insidenteng iyon, habang naglilinis si Trina ng aparador sa kanyang silid, may nalaglag na lumang sobra. Nang buksan niya ito, isang sulat ang nasa loob. Ang sulat ay galing sa isang batang babae na nagngangalang Elisa, may petsang 1965. "Nanay, nandito po ako sa silid. Ayoko na pong magtago," sabi ni Itay, "wag daw akong umalis dito. Pero malamig. Madilim. Ayoko na po. Sana hanapin niyo ako." Kinilabutan si Trina. Isinumbong niya ito sa landlord, at sa wakas ay napilitang magkwento ang matanda. Noong dekada 2060, isang pamilya raw ang tumira sa ika-7 silid. May anak silang babae na laging nakakulong sa kwarto. Isang araw, bigla na lang silang umalis, at hindi na nakita pa ang bata. Nang buksan ng susunod na uupa ang silid, amoy bulok at may makikita raw na mga simbolo sa dingding, parang may ritual na ginawa. Mula noon, hindi na ito pinaupahan. Mula nang mabasa ni Trina ang liham, lalo siyang binabagabag ng presensya. Sa salamin, minsan ay may nasisilayan siyang batang babae sa kanyang likuran. Sa kanyang panaginip, paulit-ulit ang imahe ng isang batang umiiyak sa dilim at tinatawag ang kanyang nanay. Isang gabi, nagsalita si Trina habang tulog. "Mama, bakit mo ko iniwan?" Naalarma ang kanyang mga kapitbahay. Nang isang gabi marinig nila ang malalakas na sigaw at pag-iyak mula sa kanyang unit, pinasok nila ang kwarto ni Trina. Tumambad sa kanila si Trina, nakaupo sa sahig, nakatitig sa kisame at paulit-ulit ang sinasabi. "Ako si Elisa, wag mo kong iiwan, Mama." Kinabukasan, dinala si Trina sa ospital. Wala siyang maalala sa mga nangyari. Ngunit mula noon, hindi na siya bumalik sa apartment. Ang silid na tinirhan niya ay muling bakante, at muli ring isinara ang ika-7 silid. Ngunit ang mga bagong umuupa, may parehong kwento. May tunog ng iyak ng bata sa gabi. May batang babae sa salamin. At minsan, may maririnig kang bulong sa dilim. "Mama, hanapin mo ko." Pagkalipas ng 1 buwan, tila nanambalik na sa normal ang buhay ni Trina. Lumipat siya sa kondo malapit sa Makati at pansamantalang tumigil sa trabaho para magpagaling. Ngunit kahit nasa bagong tirahan, hindi siya tinantanan ng panaginip tungkol kay Elisa. Mas madalas, mas malinaw.
Sa bawat panaginip, mas lumalalim ang detalye, nakikita niya kung paano ikinulong si Elisa ng sariling ama sa ikapitong silid. Naririnig niya ang sigawan ng bata, ang pagsigaw ng "Mama", at ang pagputol ng liwanag sa pamamagitan ng matibay na kandado. Isang gabi, bigla siyang nagising sa isang malalim na panaginip kung saan pinilit ni Elisa na hawakan ang kanyang kamay. Paggising niya, may marka ito, maliliit na bakas ng kamay ng bata sa kanyang braso. Hindi ito ilusyon. Totoo. Dahil sa takot at kagustuhang matapos ang bangungot, binalikan ni Trina ang lumang apartment sa Sampaloc. Hindi na niya inabisuhan ang landlord. Dala ang dasal at ilang kandila, pumasok siya ng palihim. Natagpuan niyang bukas ang pinto ng ikapitong silid. Sa loob, nandoon pa rin ang amoy ng alikabok at kahoy na bulok. Ngunit may bago, sa gitnang bahagi ng kwarto, may ukit sa sahig na hugis bilog na may mga simbolong hindi niya maintindihan. Parang ritual ng pagbitag ng kaluluwa. Biglang nagdilim ang paligid. Mula sa sulok ng silid, unti-unting lumitaw ang batang babae, mapatla, may dagwang damit, at nanlilisik ang mata. "Bakit mo ako iniwan?" Hindi makakilos si Trina. Ngunit sa halip na tumakbo, lumuhad siya at hinawakan ang kamay ni Elisa. "Hindi kita iiwan, Elisa. Hindi ikaw ang may kasalanan." Nagsimulang manginig ang paligid. Sa unang pagkakataon, lamambat ang mukha ng bata. Umiyak ito. Umagos ang mga luha sa kanyang maputlang pisngi. Biglang lumiwanag ang silid. Sa gitna ng liwanag, nakita ni Trina ang imahe ng isang babaeng umiiyak, ina ni Elisa. Niyakap nito ang bata, at unti-unti silang naglaho sa liwanag. Tumigil ang pag-ikot ng hangin. Tumahimik ang buong gusali. Pagkatapos ng lahat, paglabas ni Trina, nakita niya ang landlord na tila kanina pa nakatayo sa labas. Hindi ito makapagsalita. Anong nangyari?" Tanong nito. Matagal nang gustong matahimik si Elisa. Kailangan lang niya ng pagmamahal, hindi ng takot. Mula noon, isinara na ng tuluyan ang ikapitong silid. Ngunit sa halip na may marinig na iyak ng bata, katahimikan na lamang ang naruroon. Wala nang multo, wala nang presensya. Nagpatuloy sa buhay si Trina. Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan si Elisa. Minsan, sa kanyang panaginip, binibisita siya ng batang babae, masaya, malinis, nakangiti. At tuwing nangyayari iyon, alam niyang hindi na siya binabagabag. Pinili ni Elisa ang katahimikan. At si Trina, ang maging tagapagligtas ng isang batang matagal nang nakakulong sa dilim.